po si Isko Moreno, tubong tondo, tunay na Manileño, batang Maynila, maglilingkod ng tapat sa inyo. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time ng panonood, please click mo na yung Jeremy's TV. Anyway guys, wala nang bayad, tuloy lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin for today's video, PBBM nilabas na ang kanyang pambato sa senatorial slot election. Yan guys, di ba? Nakita nyo na siguro at kumakalat na sa social media. At Yorme, may magandang panukala dyan sa Senado. So, yan guys, yan ang pag-uusapan na natin ngayon na ito na nga, official na nga nilabas ni BBM na pro-administration ng mga senador na to. So, nangunguna dyan guys, kayo, sino kayo pambato nyo dito? Nangunguna, itong si Benhur Abalos, di ba? So, itong si Abalos, kilala naman natin, DILG Secretary siya ngayon. So, sabi natin, mas maganda kung medyo lesser evil kasi nga ito, medyo bago lang, mukhang pwede na siguro, di ba? Kayo guys. Susunod itong si Abby Binay, di ba? So, kilalang pamilya rin. Di ba? Itong si Abby Binay kasi kakatapos ng term nito sa Makati. So, kilala pa rin at hindi natin alam kung ano ang pwede niyang gawin sa Senado. Diba? So, sunod si Pia Cayetano, pero mamaya na yan guys. Skip muna natin yan. Si Ping Lacson, yan. Si Ping Lacson, pagdating naman sa paggawa ng batas, mahusay naman kasi veterano na. Diba? Matagal na itong senador. Ang maganda lang dito kay Lacson, kapag magandang ginawa mo, pinupuri ka niya. Pero kapag hindi, binabanatan niya. Ganun si Lacson, guys. Maraming beses na ginawa yan. Bagamat minsan, parang nakikita natin, medyo bumabalimbing din. Pero pwede na rin, at least may alam, di ba? Kahit pa paano may alam sa batas. Alam niya ang ginagawa niya. At maganda lang kay Lacson, guys, hindi tumatanggap ng pork barrel. Sa lahat ng senador, siya lang hindi tumatanggap niyan. Mula nang umupo siya. Para iwas sa corruption nga daw. So, yan guys. Medyo pwede na, di ba? Pwede na. Itong susunod, itong si Senador Lito Lapid. Di ba? Ito, taga sa amin to sa Pampanga. Pero sa mga hearing kasi, hindi natin nakikita guys. Matagal na sa Senado pero hindi natin nakikita, di ba? Kung ano talaga pinaglalaban niya. Sa ngayon kasi ang committee nito ay sa sports to. Sa sports sa ano to, sa gaming pala, sorry, sa gaming. Na dapat sana, di ba? Pagdating sa Pogo hearing, sumasama din siya. Nandun siya, nakikita natin. At kahit pa paano nagsasuggest o nagtatanong, nag-iimbestiga sa mga suspect sa Pogo. Pero wala hindi natin tingin ko, hindi na ito pwede. Kayo, sa tingin nyo po pwede ba to? At sunod dito si Amy Marcos. Medyo maraming nagagalit dito, bagamat kapatid ni BBM. Unang-una, galit dito yung mga DDS dahil nga daw parang manggagamit din siya. Di ba? Kunwari, maka Duterte siya, pero ngayon, tignan mo, di ba? Nakasali siya sa slot ni BBM. Pero pagdating naman sa mga BBM supporter, galit din. Kasi nga naman, lahat kinokontra rin niya. Yung mga pulisiya ng kanyang kapatid na itong si BBM. Kaya galit din ng mga Marcos loyals dito guys. Dito kay Amy Marcos. Kaya hindi mo tuloy alam kung ano ang posisyon niya. Lalo pa ngayon, di ba? Nagbabanggahan ng Duterte at Marcos. Saan nga ba siya?
Sabi ni Sara, isa lang daw ang kaibigan niya, di ba? Kaya ngayon, mukhang galit ang Dide saka mga Marcos loyalists, hindi natin alam kung makakuha pa siya ng boto, pero matagal na rin to sa Senado, guys, itong si Amy Marcos. Sunod si Manny Pacquiao, guys. Bagamat itong si Manny Pacquiao, alam natin na mabait na tao, di ba? Na tumutulong din, okay din naman, pero hindi naman kasi sapat yun, di ba? Sa paggawa ng batas kahit pa paano. Kailangan meron kang alam, di ba? Na nakakabuti. Meron itong nagawang batas pero hindi ganun kadami, guys. Kailangan natin talagang bubusisi sa mga pulisiya ng gobyerno na kung saan ay makakatulong sa taong bayan. Si Bong Revilla, yan, guys, di ba? Kilala, di ba? Nung nakaraang election, sabi nila nanalo to sa budots to. Di ba? Tapos nagkakaso pa to, pero ngayon nanalo. So, pabalik-balik na lang dito sa Senado, guys, itong si Bong Revilla. Kayo kung gusto nyo to o ayaw nyo. Si Tito Soto ang sunod. Si Tito Soto okay naman, maganda rin naman kanyang background at maalam na siya kasi naging Senate President na rin to at ilang beses na itong nanalo, di ba? Matagal na itong senador din, halos natatapos na yung 3 terms niya, guys. Pagdating sa pagbalangkas ng batas, maasahan naman siya kasi may alam. Medyo yun na nga lang kung saan yung administrasyon, doon din siya pumapanig. Medyo may pagkabalimbing, pero para sa akin, medyo pwede na, di ba? Pwede na rin. Itong si Tol Tolentino, yan. Talagang ganun din to. Political butterfly, di ba? Noong panahon ni Noynoy, kay Noynoy ito, pero nung panahon ni Duterte, nag-Duterte din to, guys. At ngayon, nandito na naman siya, kaya galit din ng mga Duterte dito. Ngayon, naka-BBM na naman. Itong si Tol Tolentino. Ewan ko sa inyo, guys. Ako, para sa akin, mukhang hindi masyadong Kasi sa Pinang West Philippine Sea, ngayon lang siya nag-ingay, di ba? Ang tagal niya naging senador, ngayon lang tayo nakarinig sa kanya ng ayaw niya sa pagbubuli ng China. Pero matagal din siyang nanahimik. At ang sunod itong si Erwin Tulfo, yan. Alam naman natin na kilala ang mga tulpo sa serbisyo. Pabalikan natin, guys. At itong si Camille Villar, ito rin, di ba? Villar din. So, mapansin nyo, guys, itong sila Cayetano, di ba? Mga Binay, Erwin Tulfo, tsaka itong si Camille Villar. Mga political dynasty, di ba? So, ito kasing si Pia Cayetano, guys, alam naman natin, mga Duterte din to. Pero kasi nandyan na, di ba? Sa Senado, itong si Alan Peter Cayetano. Si Erwin Tulfo naman, nandyan na. Itong si Rapi Tulfo, di ba? Sa Senado. At itong si Camille Villar, di ba? Na mga matagal na sa politika. Kakatapos lang nung kanyang nanay, o nung 2022, hindi pa tapos ang kanyang nanay, pumasok itong si Mark Villar. Di ba? Dalawa na naman sila, guys, di ba? At ngayon, patapos na sa 2025 itong si Cynthia Villar, si Camille Villar na naman ang tatakbo. Nakita nyo, guys, ayaw natin sa political dynasty. Di ba? Kasi kung tutuusin, ilang pamilya lang yan. Pero nakaupo sa Senado. Ilan ba ang populasyon ng ating bansa? 110 million tayo. Di ba? 110 million tayo. Pero bakit parang magkakamag-anak lang ang binoboto, di ba? Ng ating mga kababayan. Kaya kahit sabihin natin na tumutulong sila, kagaya ng mga Tulfo, balita pa natin, guys, itong si Ben Tulfo, mukhang pinag-iisipan pa na mukhang tatakbo din, di ba? Tatakbo din. Pagka nagkataon, nanalo sila, 3 Tulfo, guys. Nandiyan sa Senado, di ba? Alam ba, nanalo sila, 3 Tulfo, 2 Cayetano, 2 Villar, di ba?
So, meron pang dalawang estrada na nakaupo ngayon, sila Jinggoy at JB. So, siyam, medyo malaking bilang na rin, di ba? Malaking bilang na rin kasi apektado rin dito pagka may pinapasang batas. Kasi alam naman natin, pag may pinasakang batas, magbubotohan yan, di ba? Majority win kasi yan eh. So, dito makikita natin na talagang yung kinuha ni PBBM, halos lahat pumapasok sa survey. Kaya siguro kinuha niya. Kaya sabi nila, ito na yung pinakamalakas na line up. Kasi halos pumapasok sa survey. At bukod doon, syempre, malalaking mga dito, political party, di ba? Sila yung talagang kilala. Na noon pa ay talagang malaki na yung political party niyan. So, isang dahilan doon. Kaya siguro, bakit sila sumama kay BBM? Unang-una, siyempre, sa administrasyon, malaki ang pondo dyan. Di ba? Hindi na nila problema yung gastos kasi pag nangampanya ka, sasama-sama na lang sila kung saan sila pupunta. Pero yung budget tsaka yung preparation, nandun na sa administrasyon. Wala nang Kaya advantage sa kanila. Di ba? So, kayo guys, ano sa tingin nyo? Tama ba yung ganito, di ba? Lalo na yung political dynasty. Parang nakikita natin sa mga kandidato, di ba? Kahit dun sa DDS slot. Sila Bato, sila Bongo, sila Robin, di ba? At ngayon, meron pang ito si Philip Salvador. Di ba? So pag-isipan nyo kayo guys, okay ba sa inyo to? Yung iba to parang recycle na, di ba? Kaya nga sabi ko, 110 million tayo. Bakit parang iilan lang, di ba? Kung mayroon pa sana mas magagaling na upo sa Senado. Pero alam nyo guys, itong si Yorme, may panukala dito, hinahanap yung video, hindi ko lang makita. Nung tumakbo siyang pagka-presidente, ang gusto niyang mangyari dyan sa Senado, ay dadagdagan yan. Gagawing 34 yan. Ang gusto niya mangyari, kada region may pwedeng tumakbong dalawang senador. Para at least sabi niya, yung Senado o yung mga senador, kalat, di ba? From region 1 to region 11. At para siyempre, dahil malaki rin ng ating bansa sa 24 na senador, guys, hindi rin naman sila nakakaikot. Di ba? Minsan lumalabas lang yan, makita natin pagka-election niya. At ang isang problema, alam naman natin na kahit sa lineup nito ay popularity. Yan kasi ang sistema ng ating bayan. Pag kilala ka, madali kang makapasok sa Senado. Kaya hirap yung mga hindi kilala na parang deserve naman sana na umupo bilang senador, pero hirap talaga sila makapasok. Yung mga bagong pangalan na matatalino at magagaling naman pero hindi nakakapasok dahil nga sa popularity. Kaya nga tama sana guys yung panukala ni Yorme na kada region dalawa lang para kumbaga kalat yung senador kasi napakahirap mangampanya kung hindi ka kilala tapos national buong Pilipinas. Napakahirap at gastos pa guys. Kaya kada region kung dalawa nga lang naman ang pwedeng tumakbo, okay yun, di ba? O dalawang pwedeng manalo kahit maraming tumakbo, okay lang. At least bawat region nababantayan, namomonitor at yung kung ano yung pangangailangan ng pera region natutugunan. Di ba? Kung kailangan gumawa ng mas magandang batas dun sa lugar nila para sa pangkalahatan, magagawa sana. Pero yun na nga guys, ang problema kasi sa atin, popularity. Basta yung iba dyan, kahit nakulong na, di ba? At pag tumakbo, binuboto pa. Yun ang nagiging problema natin. Kaya, kayo guys, ano sa tingin nyo? Di ba? Kailangan na bang magbago ng ating bayan? Pero, sa popularity ang kalaban natin at saka yung mga dynasty. Di ba? Kaya, dapat ngayong election, malapit ng filing guys, next week na. Mag-isip-isip na tayo. Yung talagang karapat dapat, di ba? Kung pwede sana yung mga malayorme ang datingan. Kaso, hindi na sa tatakbo dahil bumalik nga sa Maynila. Sana yung mga ganyan kung mag-isip, okay sana ang ating bayan. Diba? So, kaya guys, malaya kayo mamili. Pagdating sa national, alam ko, kahit mga Iskoyans tayo, may kanya-kanya tayo mga manok. Tama yan kasi demokrasya naman. Pero pagdating sa Maynila,
Siyempre, kailangan nagkakaisa tayo kay Yorme o Yorme's Choice sa kanyang lahat ng partido. Alright guys? So hanggang dito lamang po ba yung susunod kong vlog. Thank you very much. Sa Manila, God bless.